Ang larangan ng digmaan ay hindi na isang lugar ng marangal na labanan, ito ay naging isang tunay na bahay-katayan. Matapos ang dumadagandong at mundong yayanig na epekto ng kanyang malupit na atake, ang kalagayan ng mga mandirigma ay tila sumuwi na sa lahat ng batas ng kalikasan at biolohiya. Pira-piraso silang nagwatek-watek, ang kanilang mga braso at binti ay lumilipad sa ere na parang mga basurang itinapon. Subalit, kahit ganoon na ang nangyari, ayaw pa rin nilang mamatay. Kahit naputol na ang kanilang mga braso at ang ibabang bahagi ng kanilang mga katawan ay ganap ng nawasak, ang mga panatikong ito ay nanatiling nakakatakot at walang humpay na determinado. Gumagapang sila sa putik at dugo, inuudyukan ng isang nakababahalang kabaliwan na tumatalipas sa likas na instinct na mabuhay. Habang sila ay sumusugod ng parang mga halimaw, inihanda naman ni Arquo ang kanyang susunod na galaw. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang paparating na karamihan. Bulong niya sa sarili na isa itong tanawing karapat-dapat tingnan, mga taong labis na nasakop ng kanilang madilim na ambisyon kaya't sinubukan nilang lampasan ang pagiging tao, at nauwi sa pagiging mga halimaw na nakakulong lamang sa anyo ng tao. Napagtanto niya nang may matinding katiyakan na ang labanang ito ay hindi magtatapos sa pagsuko o madiskarteng pag-atras. Ang bangungot na ito ay matatapos lamang kapag ang bawat isa sa kanila ay lubusang nadurog at naidampot sa lupa. Habang si Arquo ang humahawak sa unahan, nagbago naman ang atmosfera sa kabilang bahagi ng lugar, mula sa magulo ay naging tila mabigat at nakakabigat ng dibdib. Si Shan Yuwo, ang kinikilalang Diyos-demonyo, ay nakatayo ng may nakakapanindig balahibong kalmadong tindig. Mula sa kanyang mataas na pwesto, nakatitig siya sa Blade Lord na nakahandusay, wasak at napapahiya sa lupa. Walang awas sa kanyang mga mata, kundi tanging ang malamig na pagkalkula ng isang maninila. Bumaba si Yuwon upang tapusin na ang buhay ng Blade Lord ng tuluyan, ngunit biglang gumalaw ang hangin sa kanyang likuran na ng matinding intensyong pumatay. Nadama ng dalawang matanda sa angkan ang nalalapit na pagkamatay ng kanilang pinuno, kaya't ginamit nila ang ipinagbabawal na teknik, ang Divine Blood Reversal Gathering Technique. Namaga ang kanilang mga katawan dahil sa hindi likas at marahas na enerhiya habang isinasakripisyo nila ang kanilang mga natitirang taon ng buhay kapalit ng panandaliang lakas na higit pa sa karaniwan. Tumalon sila sa ere at pinuntirya ang likuran ni Yuwon sa isang desperadong pagtatangka. Ngunit hindi man lang lumingon si Yuwon. Sa isang kisap mata at paggalaw lang ng kanyang pulso, lumitaw ang Formless Blade, isang espadang gawa sa purong enerhiya at chi. Napakaganda at wasto ang kanyang pagharang sa kanilang mga atake, at ang tunog ng nagbabanggang enerhiya ay parang kulog na dumadagandong. Agad siyang lumusab bilang ganti, dahilan upang mangamba at matakot ang dalawang matanda. Habang nakikipagpalitan ng hampas, sinusuri ni Yuwon ang kanilang kakayahan. Napansin niya na sa lakas ng atake pa lamang, lumampas pa sila sa antas ng Profound Realm. Kahit hindi man lang nila gamitin ang nakamamatay na teknik na iyon, sila ay mga dalubhasa na kayang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas na mandirigma sa buong mundo. Dahil sa desperasyon at napagtantong hindi sapat ang kanilang puwersa ng isa-isa, nagtulungan sila at nagsagawa ng sabay-sabay at maayos na atake gamit ang lahat ng kanilang natitirang lakas. Sumigaw sila ng malakas na dapat nang mamatay ang Diyos-demonyo, habang ang kanilang mga tinig ay namamaos dahil sa bigat ng ginagamit nilang kapangyarihan. Madaling nabasa ni Yuwon ang kanilang mga intensyon. Nakita niya sa kanilang mga mata na wala na silang balak na mabuhay, ang gusto lang nila ay hilahin siya kasama nila sa impyerno. Sa kabila ng matinding pressure ng pakikipaglaban sa dalawang bihasa ng sabay, gumalaw si Yuwon ng may biyaya at galing na tila banal. Samantala, si Elder Wusang ay nakakuyom ang mga panga sa halo-halong sakit at galit. Sa loob-loob niya ay nangako siyang titiisin ang lahat ng sakit. Hindi na niya hangad ang tagumpay, kundi ang mabuhay at makapagbigay lamang ng kaunting oras para makatakas ang kanilang pinuno mula sa patibong na ito. Nang makita ng ibang miyembro ng angkan ang paghihirap ng mga matanda, nagkaroon sila ng maling pag-asa. Ginamit din nila ang parehong ipinagbabawal na teknik. Namumula at umbok ang kanilang mga ugat habang sumusugod kay Yuwon, sa akala ay abala ito at nakababa ang kanyang depensa. Inaasam nilang baka sila ang makapagtapos sa buhay ng Diyos-demonyo at magkamit ng walang hanggang karangalan. Dalawa sa kanila ang nakalusot at nagtagumpay na tamaan ng malakas ang gitna ng likuran ni Yuwon. Ang kanilang mga espada ay paan ng matinding mana at tumama ng malakas. Ngunit hindi nila naramdaman ang tagumpay na inaasahan nila.
Sa halip, nanigas sila sa takot nang makitang nagkapira-piraso at nabasag ang kanilang mga mamahaling espada sa pagkakadikit lamang nito sa balat ni Yuhun. Si Wusang na nakasaksi ay labis na namangha at nagtaka. Ano kaya ang uri ng baluti na kayang hamarang sa sword chi ng ganoon kadali? Sa kanilang mundo, ang sword chi ay ang pinakamalakas na puwersa na kayang humiwa ng bakal at dumurog ng malalaking bato na parang papel lang. Tinitigan niya ang likuran ni Yuhun at napaisip kung tao pa ba talaga ito o gawa sa ibang bagay. Dahan-daang humarap si Yuhun at tiningnan si Elder Wusang. Tanong niya kung akala ba nito ay ordinaryong baluti lang ang kanyang depensa. Bago pa makapag-isip o makakilos ang matanda, mabilis na gumalaw ang formless blade. Sa bilis na hindi kayang abutan ng mata ng tao, hamampas ito sa mukha ni Wusang at tuluyang inilabas ang kanyang natitirang mata. Umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng matanda habang hawak ang duguan at wasak niyang mukha. Sumigaw ang kanyang kasama, ngunit naputol din ito ng biglaan. Isang tuloy-tuloy na galaw lamang at putol na ang ulo ni Wusang na gumulong-gulong sa lupa. Natulala at napahinto ang ibang miyembro habang tinatawag ang pangalan ng kanilang nasawing elder. Ngunit hindi sila binigyan ni Yuhun ng panahong magluksa. Mabilis siyang pumihit at pinugutan din sila ng ulo bago pa manham upa ang kanilang mga tinig. Tiningnan niya ang mga natitira at malamig na sinabing mas mabuting alalahanin nila ang kanilang sariling kaligtasan kaysa sa mga patay. Sa di kalayuan, si Lord Wang Hail, ang mami ng angkan, ay nanatiling seryoso at nakatutok. Pinagsabihan niya ang mga kasamahan na ang tanging layunin ay iligtas ang Blade Lord at wala nang iba pa. Nang maiaangkat na nila ang sugatang pinuno, inako ni Wang Hail ang pamumuno at iniutos ang agarang pag-atres, sa pag-asang makakatakas sila sa hamog at usok bago pa sila mapansin muli ng Diyos-demonyo. Pinagmasdan lamang ni Yuhun ang kanilang pagtakas at biglang tumawa, isang halakhak na mababa, malamig, at nakakapanindig balahibo. Tiningnan niya ang paligid at napansing may nasa 200 pa silang naiiwan. Bumantong hininga siya at sinabing napakatagal naman kung isa-isa pa niyang pupugutan sila ng ulo. Pawisan ng bahagya ang noo ni Yuhun habang pinupuno ang kanyang sarili ng enerhiya. Sumigaw siya sa mga tumatakas at tinanong kung akala ba nila ay maniniwala o papayag siya sa ganitong palabas. Itinaas niya ang kanyang isang kamay patungo sa langit. Agad na tumugon ang kalikasan. Nagbago ang anyo ng langit at nagtipon-tipon ang maitim na ulap. Naging makunat ang hangin at amoy ozone ng buong paligid. Namutla ang mga mukha ng mga mandirigma nang mapagtanto na ang kanilang kaharap ay hindi na basta mandirigma lamang, siya ay tunay ng umangat bilang isang Diyos-demonyo. Ibinaba ni Yuhun ang kanyang kamay at binigkas ang dalawang salita. Bumagsak. Sa isang iglap, hamati ang langit. Mga halijing kidlat na kulay puti at maningas ang bumulusok mula sa itaas, at tumpak na tinamaan ang bawat miyembro ng angkan. Isang ganap na pagwasak ang nangyari, at walang natira kundi mga sunog na lupa at abo. Sa di kalayuan, nakatakas ng kaunti ang Blade Lord at ang kanyang mga kasama mula sa sentro ng pagkawasak, ngunit ramdam pa rin nila ang nakakatakot na lakas ni Yuhun. Sumulyap pabalik si Lord Wang Hail at nanginginig sa takot. Alam niyang nakuha ni Yuhun ang kapangyarihan ng Dragon Turtle Core na nagbigay sa kanya ng kontrol sa kidlat, ngunit ang antas ng galing na ipinapakita nito ay lampas na sa pangunawa. Napagtanto niyang si Yuhun ay lampas na sa pagiging tao. Dati ay naniniwala siya na ang Blade Lord lamang ang pinakamalakas na nilalang, ngunit unti-unti nang gumuguho ang paniniwalang iyon. Ang Blade Lord, napasan-pasan pa rin, ay dinaranas ng matinding sakit. Napansin niyang dapat ay gumagaling na ang kanyang mga sugat dahil sa kanyang kapangyarihan, ngunit may pumipigil dito. Narealisasyon niyang ang madilim at demonyong enerhiya na nasa espada ni Yuhun ay parang lason na pumipigil sa kanyang paggaling. Labis siyang nalungkot at nadurog. Isinakripisyo niya ang kanyang pinakamagagaling na mandirigma, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang matanda, at ang buong hukbo, ngunit nauwi lang ang lahat sa kahihiyan at pagkatalo. 8 na lang ang natitira sa kanyang mga pinuno. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang ganitong kawalan ng pag-asa mula noong nakaharap niya ang Eastern Sea God. Kinagat niya ang kanyang labi at sumigaw sa mga natitira. Sinabi niyang hindi titigil ang kanilang dakilang plano at dapat nilang alalahanin ang dugo at sakripisyong ibinuhos ngayon. Nanumpa siya na siya mismo ang papatay sa Diyos-demonyo balang araw. Ngunit biglang sumabog ang enerhiya sa kanilang dinadaanan. Nakilala ni Wang Hail na ito ang Sky Flash Technique. Mula sa usok at alikabok, lumitaw si Yuhun at hinaranggan ang kanilang daan palabas.
Walang hiya-hiya niyang inihagis sa lupa ang mga pugot na ulo ng dalawang matanda na kasama nila kanina. Tiningnan niya ang Blade Lord at seryosong sinabing wala nang susunod na pagkakataon para sa isang huwad na Diyos ng talam. Nang makita iyon ng mga kasama, natakot sila, ngunit ang Blade Lord naman ay napuno ng matinding galit. Sumigaw siya kay Yuhun at sinabing kahit hindi pa niya opisyal na namamana ang titulo, wala itong karapatang banggitin ang pangalan ng tunay na Blade God. Natigilan si Yuhun sa salitang, mana, o, namana. Naintindihan niya na para sa angka na ito, ang titulong, Blade God, ay katulad din ng ranggo ng Heavenly Demon sa kanyang kulto. Naalala niya ang mga babala at sinabi ng kanyang kaanak mula sa hinaharap, si Chien Musang, tungkol sa paglalakbay sa oras. Napaisip siya kung baka may galing sa hinaharap na kinuha lang ang pangalang iyon, lalo na at nabasa niya sa mga sinaunang talaan na posibleng nga naman ang pagbiyahe sa panahon. Dahil tila nawala sa sarili si Yuhun at hindi sumasagot, lalong nagalit ang Blade Lord at sumigaw na naman. Bumalik ang atensyon ni Yuhun sa kanya at sinabing nalito lang siya saglit, pero may isang bagay na sigurado na siya ngayon. Tinitigan niya ang mata ng kalaban at mariing wika. Hindi ikaw yun. Dahil sa insulto, nagtanong ang Blade Lord kung anong kalokohan ang sinasabi nito. Hindi naman ito ipinaliwanag ni Yuhun at sinabing bagay na hindi nito kailangang malaman. Nang subukan pang magtaas ng boses ng Blade Lord, biglang lumabas ang buong aura o presensya ni Yuhun, isang nakakasikal at nakakatakot na kapangyarihan na dumagan sa buong paligid. Kinutya niya ang Blade Lord dahil sa kaduwagan. Sinabi niyang ang isang pinuno na tumatakas at isinasakripisyo ang sariling mga tauhan matayo matalo ay hindi karapat-dapat maging pinuno, lalo na't hindi ito karapat-dapat humarap sa kanya at magtanong. Sa sandaling iyon, naging napakalinaw at hindi may kakaila ang pagkakaiba, ang malawak na agwat sa pagitan ng isang huwad at ng tunay na Diyos.